Galit ka na ba? Gising ka na ba? Dahil pinapalitan ka na sa harap ng lahat. At sa parehong oras, ginagaslight ka ng sarili mong mga politiko. Tingnan mo ito. Ito ang Manchester. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Kung hindi ito isang pang-uudyok, ewan ko na lang kung ano pa. Para saan ito? Pakiulit. Sige, halo-halo kasi ito ng mga bagay. Parang isang relihiyosong maglalakbay ito. Parang isang makasaysayang tao. Ay, Google mo ang update.com. Salamat. Yeah, okay. Okay, thank you. Gaano ka dapat maging mapagparaya? Tingnan mo. Mga dayuhang lalaki na kumakaway ng mga banyagang watawat habang nakasakay sa kabayo. Kailangan mong tiisin ito dahil, tingnan mo, gaano tayo ka multicultural. Mahal natin lahat. Bakit mo ito tinitiis? Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka kinatatakutan ng mga politiko mo. Akala ng mga politiko mo, wala kang kulturang dapat ingatan o ipaglaban. Tingnan mo ang Muslim na ito. Lumaki at ipinanganak sa Inglaterra. Maligayang pagdating sa Mega Mosque ng Bradford. Ito ang Mustafa Mount Mega Mosque dito sa Bradford. Dati, universidad talaga ito. Dati itong gusali ng pamunuan ng University of Bradford. Ngunit binili namin at ginawang magarang Mega Mosque na parang sa Harry Potter. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ganitong ginagawa ng mga Muslim, mga kaibigan. Wala silang pakialam sa mga paaralan, kolehiyo o universidad. Ang mahalaga sa kanila ay Islam at mga moske. Ang Islam ay isang marahas na pampulitikang ideolohiya at kailangan ito ng sentrong lugar ng operasyon. At lumalabas na ang mga mosque na nagsisilbing ganong sentrong operasyon. Salamat sa gusali, Steve. Pinahalagaan kita. Tingnan mo yung gandang makasaysayang gusali. Diyos ko, hindi naman ako Kristiyano. Nakakasakit ng puso makita ito. Ngayon, mayroon na tayong pinakamalaking Mega Mosque sa lahat. Alhamdulillah, ang ganda ng lugar na ito. Hindi siya dayuhan. Patunay itong hindi epektibo ang multiculturalism. Tingnan mo ang pananamit at English accent niya. Pero wala siyang pakialam sa England o Britain. Dapat siya sa kultura at relihiyon ng ginuno niya. Tingnan mo kung paano siya nakadamit. Napakagandang Mega Mosque. Ang ganda, Masya Allah. Latino namang saya sa mukha niya. Inshallah, makabili pa tayo ng mas maraming gusali at gawing Mega Mosque tulad nito. Alhamdulillah. Parang kansil na kumakalat ng walang tigil. Sa buong kanluran talaga. Sa buong kanluran. Ito ay Australia. Ito ay Brisbane. Sige mga kaibigan, kakarating ko lang dito sa Brisbane. Tingnan ninyo ito. Ito na ang magiging Brisbane. Mga kaibigan, kararating ko lang sa Brisbane. Ito ang magiging Brisbane Islamic Center. Ito ay isang parsela na may 10 acre na ibinigay bilang wakaf ng isang lalaki dito. Wakaf. Magtatayo sila dito ng 30 wakaf. Ibig sabihin, parang i-donate nila ito. Tirahan para sa magre-retiro at magiging masjid na may punerarya ito. Malaki ito at naroon lahat ng lalaki. Dito sila magtitipon para magplano kung paano ahagawin ang kontrol, ipapakalat ang Islam, at itatatag ang Sharia. Paano? Bakit natin ito pinapayagan? Oh, tingnan mo ito. Ano ang paparati na espasyo? Na kailangan mong matakot. Kailangan mong magalit. Ako ay dating Muslim. Kilala ko ang relihiyong ito. Kilala ko ang ideolohiyang ito. Kilala ko ang kulturang ito. Hindi sila mga kaibigan mo. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Sila na mismo nagsasabi araw-araw sa kamera, sa harap ng buong mundo. Dati, maingat pa sila magsalita, di ba? Dati, maingat pa sila sa mga sinasabi nila. Noon, ganun sila. Pero nung dumating ang mga dating Muslim, nung lumitaw kami, nagsimula kaming magsabi sa inyo, hindi, nagsisinungaling sila. Ito ay takiya. Ito ay takiya. Ngayon na pagdanto nila at lantad ng lahat, kaya sabihin na lang totoo. Sino ba ang may pakialam? Wala ring pakialam ang mga politiko sa kanluran. Nabunyag na sila ng mga dating Muslim at iba pang may alam sa Islam. Sinasabi na nila sa inyo, pero di pa rin kami nahuhuli dito. Tingnan mo. Tingnan mo ito. Direkta nilang sinasabi ang plano nila sa'yo. Pinapayagan ng politiko, oo. Hindi pinapayagan ang makipagkompromiso. Hindi pinapayagan. Hindi pwede. Sige, patawarin na lang. Ako pinyatawad na, hindi. Hindi. Ang politiko, sinasabi ko, mas maraming napupukaw na tao ang politikong kilala ko kaysa sa issue ni Sebati. Ang politiko sa ilang pagkakataon ay dapat, Oh? sinasabi ko sa iyo, kailangan magsinungaling.
Ang mga politikong Muslim sa ilang pagkakataon ay kailangang magsinungaling para maisulong ang layunin ng Islam. Kailangan nilang magsinungaling. Kaya lahat ng mga politikong Muslim na ito, kung susuriin mo ng mabuti, oo, itong taong ito ay siya ang alkalde ng Dearborn. Malinaw naman, alam mo, ito ang alkalde ng New York. At sino ang makakalimot sa tiwaling Somali na si Ilhan Omar? Lahat sila ay nagsisinungaling. Lahat sila, perpekto. Sinasabi ng kanilang mga espiritual na leader na ayos lang magsinungaling para maisulong ang layunin ni Allah. Walang problema yon. Nakakita ka na ba ng politikong hindi nagsisinungaling? Tama, yan ang punto ko. Sinasabi ko sa'yo, kaya di ako makapaniwala. Nagkakasundo tayo, pero magkaiba ang dahilan. Kaya chef, lubos tayo nagkakasundo, pero lubos din tayong hindi nagkakasundo. Ang punto ko, kailangang magsinungaling ang politiko. Kaya magsisinungaling siya, kung magsisinungaling siya. Ayos lang magsinungaling. Hindi naman nila kailangan gawin yon. Tingnan mo. Araw-araw ito ang sinasabi nila sa'yo. Pero teka, pasensya na. Habang tinatalakay natin ang halaga ng mga mosque sa kanluran, pakinggan mo ito. Maliit lang ang grupo. Kung may ganun sila, polite ka tawagin po lang sila at aalisin dito. Kaya hindi mo ibinibigay sa mosque. Kung may dala kang armas o katulad nito, itatapon ko sa mosque. Lumabas ang mga Muslim na may hawak na armas. Nangyari ito noong Southport riots. Saan nila kinuha ang armas? Nasa mga mosque sila at ngayon nagtatayo ng malalaking mega mosque. Bakit natin ito pinapayagan? Pagtataksil ito. Ito ay pagtataksil. Pasensya na. Ito ay pagtataksil. Pinapayagan ito ng ating mga tiwaling politiko ng malawakan. Pinapayagan nila ito. Dati naming sinasabi sa inyo, tingnan ninyo, nagsisinungaling sila. Masama ang layunin nila. At inisip nila, hindi kami nagsisinungaling. At nang mabuking sila, sinabi nila, nabuking na rin naman tayo. Kaya mas mabuti pang sabihin na lang natin ang hayagan. At ngayon, hayagan na nilang sinasabi ito. Bakit? Kasi kahit hayagan sabihin, hindi naman tayo pinatitigil ng mga politikong kanduranin. Malaya tayong magsalita. Sabi ng taong ito, ang Islam ay pampulitikang ideolohiya at panlipunan at pang-ekonomiyang modelo. Hindi namin susundin ang anumang hindi Sharia. Sinasabi nila ng hayagan na mas mataas sila sa lahat at sasakupin ang mundo. Nasa California lang ang taong ito habang sinasabi ito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi lamang narito upang magtatag ng katarunan sa isa't malinit na bahagi ng mundo sa Arabia. Nasa lahat ng dako ito. Kayo dyan sa Amerika. Layunin nito na ang sistemang ito at ang Islam ay mangibabaw sa buong mundo. Kasama ng Australia at New Zealand. Sinabi ni Paul, liyugyaraaho alal din sa pagkaasabi niya upang mangibabaw ito sa buong din. Ibig sabihin ay upang mangibabaw ito sa lahat ng gawa ng tao na sistema at paraan ng pamumuhay. At iniisip mo na kahihigit ang iyong konstitusyon. Mayroon tayong mga batas. Ibinenta na tayo ng mga politiko natin. Hayagan na ito. Mga kaibigan, ang taong ito ay wala siya sa Bangladesh o Pakistan o Yemen. Sinasabi niya na siya ay nasa California. Evergreen Islamic Center, California. Lahat ay pinagsama-sama. Kung ito man ay pumaayon sa demokrasya, kung ito man ay komunismo, Ang mga sosyalistang komunista, mga makakaliwang woke na walang alam sa mangyayari sa kanila. kung ito man ay sosyalismo, anuman ang paraan ng pamumuhay na nirikha ng tao, ang paraan ni Allah ang dapat mangibabaw doon. Ang paraan mo ng pamumuhay, o ang Amerikanong paraan ng pamumuhay, o ang Australianong paraan ng pamumuhay, o ang Kristiyanong paraan ng pamumuhay ng mga Europeo. Pakyu sa inyo. Iyan ang paulit-ulitin ang sinasabi sa inyo, ulit-ulit. Ang mga woke nating politiko, niloloko kayo. Sinasabing walang issue rito. Huwag kang maging Islamophobe. Huwag maging Islamophobe. Sabi ko nga, hindi ka pa sapat na galit. Hindi ko sinasabi na dapat ikaw na mismo ang gumawa ng paraan. Ang galit mo ay dapat mailabas sa mga presinto ng botohan sa araw ng pangkalahatang eleksyon sa 2028 sa Australia at sa 2029 sa UK. May kapangyarihan pa rin tayo. Wala na si Keir Starmer. Ang mga traidor at taksil na politiko ay dumarating at umalis dahil may demokrasya pa rin tayo.
Hindi tayo naipit tulad ng mga tao sa Russia kay Putin. Alam mo, may kontrol pa rin tayo. May kapangyarihan pa rin tayo. Kailangan lang nating magkaisa at huwag mahiya sa pagtatanggol ng ating paraan ng pamumuhay. Ang Islam ay hindi angkop sa kanluran at pamumuhay nito. Hindi ito nababagay doon. Hindi dapat may mos o burka sa kanluran. Wala ng hijab, niqab, wala na lahat ng yan. Wala na lahat ng yan. Dahil tuwing isinusuko mo ang mga pangunahing pinahahalagahan mo, tulad ng dapat nating bawasan ang malayang pananalita para lang magbigay daan sa mga banyagang kultura na ito. Kapag isinuko mo ang mahalaga sa'yo, may nawawala sa'yo at may napapala sila. Tingnan mo kung saan ka dinala niyan. Tingnan mo ang nangyari. Sa UK, mas maraming tao ang hinuhuli dahil sa mga posts sa social media kaysa sa Russia, kaysa sa China. Alam mo ba kung bakit hindi kailangan ng China manghuli ng maraming tao? Dahil sa social media posts? Dahil homogeneous pa rin ang lipunan nila. Hindi ako fan ng modelo ng China. Pero homogeneous pa rin ang lipunan nila at may parehong mga halaga at paniniwala. Kapag nagsama ka ng mga tao mula sa mga kulturang magkasalungat, hindi kayo magkakapareho ng mga halaga. Niloko ka na tanggapin ng mga babaeng nagtatakip ng sarili na parang supot ng basura. Sinabihan kang dapat mo yung tanggapin. Matagal mo na itong tinanggap. Tingnan mo kung saan ka napunta. Ngayon, kapag nagsalita ka, aaristuin ka sa UK at mangyayari rin ito sa Australia. Ngayon ang panahon para maging mas maigpit ka sa pagkondena mo sa Islam. Sabihin mo, hindi ko gusto ang Islam dahil organisado sila. Alam nilang ginagawa. Tingnan mo, nangyari ito kahapon. 3 salbahing lalaki mula sa gitnang silangan na may dalang itakan na naksak at tumaga sa leeg, likod, braso at kamay ng 15 anyos na batang Australiano. Nangyayari ito kahit saan. Dahil ng sinabi ko, organisado talaga ang mga taong ito. Alam nila ang ginagawa nila. Pakinggan mo ang lalaking ito. Ngayon, may 1 milyon ng Muslim dito, pero sa loob ng 5 o 10 taon aabot pa ito sa mga 2 milyon. Dapat na nating itayo ang mga institusyon para mabuo ang kapangyarihang pampulitika. Kailangan nilang magtayo ng mga institusyon para mabuo ang kapangyarihang pampulitika. Ginawa nila yan sa UK. May mga buong lungsod na kontrolado na ng mga Muslim. Kahit Labour o Green ka, talo ka na sa eleksyon ngayon. Ang mga pwestong yon dahil ang Labour at tiwaling politiko, iniisip lang ang susunod na eleksyon at walang ibang pakialam. Kaya magpapakababa sila at luluhod. Luluhod talaga sila. Kahit kanino pa sila, kailangan sumipsip. Gagawin nila. Basta lang manalo ulit sa susunod na termino. Alam nyo ba kung anong nangyayari? Naranasan na natin yan sa Australia, kaya hindi na tayo dapat magunyari. Alam natin ang mangyayari. Kaya ang mga Muslim, bumoboto sila sa Labour at sa kaliwa. Pero hanggang sa umabot sila sa critical mass, naglagay na sila ng sarili nilang mga kandidato, tulad din na Ayub Khan, Muhammad Iqbal, at Adnan Hussein at iba pang mga tao sa UK. At kapag kumandidato na sila, kapag nanalo na sila, kalimutan mo na ang tungkol sa Gays for Gaza, ang kaliwa at feminismo, at lahat ng kalokohang yan. Naglalabas sila ng pinakamalalakas na Islamistang naratibo, mga puntong ipinapakal, at mga pagpapahalaga. Sinabi ng lalaking ipinakita ko sa inyo, kailangan natin magtayo ng institusyon para mapakinabangan ang kapangyarihang pampulitika. Iyan ang kapangyarihang pampulitika na itatayo nila. Kalimutan ng patakarang pang-ekonomiya at pang-edukasyon. Gaza lang ang pag-uusapan. Hindi namin ito tinatanggap. Sa totoo lang, nakalimutan kong gumawa ng video tungkol dyan. Sa Kamba, may isang matapang na konsehal na patuloy na tinatanggihan ng mga kahilingan ng mga Muslim na ipalabas ang Allahu Akbar, ang nakabibinging sigaw ng Allahu Akbar bilang panawagan sa panalangin na patuloy niyang tinatanggihan. Nagsampa sila ng napaka-agresibong petisyon. Tingnan ko kung mahanap ko. Tingnan mo? Pagdating ng multikulturalismo at ng mga taga-ikatlong mundo, dala rin nila ang mga ugaling pang-ikatlong mundo. Na makita ko yon sa Inglaterra, sabi ko, iba ang Australia. Ito ang Kmart Blacktown, maraming Muslim dito. Wala namang masama mga pare. Walang masama kung sabihin kong ayokong ganito ang bansa ko. Pigilan mo na ang pagwasak! Ayokong ganito ang itsura ng Australia. Ayoko nito. Ayoko nito. Wala akong pakialam. Islamophobia, rasismo, pagiging mapagtangi, walang pake. Huwag mo na intindihin ang mga label na yan. Mamroblema ka dyan o mawala ka na lang. Ganun kasimple. Hindi ko rin makita yung balitang yon. Manahimik na lang siya.
Ganito na kaagresibo mga pare. Patuloy silang magiging agresibo hanggat di matibay ang loob mo. Nagbabala ang isang Muslim na leader sa konsehal na tumutun sa pagpapalabas ng tawag sa panalangin ng Islam sa isang mosque sa Sydney na mas mabuting tumahimik na lang siya tungkol sa kontrobersyal na panukalang ito. Mahigit 1,600 katao na ang nagsumite ng kanilang pagtutol sa plano. Sa panukalang ito, ilalabas ang adan o tawag sa panalangin na Allahu Akbar. Ang ubod samang nakaiinis na hiyaw na yon mula sa 4 na speaker sa 20 metrong taas ng tore ng Lakemba Mosque sa Timog Kanlurang Sydney. Ang Lebanese Muslim Association, isang grupo ng mga siga, ang nasa likod ng plano at nagsumite ng petisyon na ayon sa kanila ay nakakuha na ng mahigit 5,000 pirma. Sinasabi nilang may 5,000 silang pirma para ilabas ang tawag sa panalangin sa loudspeaker kumpara sa 1,000 at 600 ninyo. Alam mo kung ano ang mangyayari? Sa huli, sila ang panalo. Sa huli, sila ang mananalo. At itong 1,000 at 600 na hindi Muslim na tumutol dito, aalis sila sa lugar. At ganyan mo nabubuo ang mga getong Islamiko. Ganyan mo sila nabubuo. Walang ibang solusyon kundi ang malawakang deportasyon. Napatunayan nila kahit wala silang malaking bilang, kahit hindi sila ganoon kalakas, ipinapakita nila sa iyo kung gaano sila kaagresibo na hindi nila iginagalang ang mga pamantayan mo. Hindi nila iginagalang ang mga kultura ninyo. May alam ka bang ibang komunidad na ganito, Masta? Narinig mo na bang may Hindu na humihingi ng espesyal na pribilehyo? Nakita natin, narinig natin tungkol sa mga Sikh. Gusto nila ng espesyal na pribilehyo. Gusto nilang payagan silang magdala ng kirpan, yung mahabang kutsilyo na yon. Narinig lang natin sila. Sabi ko alisin na rin yon. Walang espesyal na pribilehyo para kanino man. Makibagay ikaw lumayas. Lumayas ka na. Yun na. Wala nang ibang solusyon mga pare.